Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wal la'natu ad-da'imatu ala a'da'ina wa a'da'ihim min al-ani ila qiyam yaumiddin. Qala subhanahu wa ta'ala wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraka bikum an sabilihi. Sadaqallahul aliyyul azim. Ito ang panglimang araw ng ating short course at gaya ng sinabi natin kahapon, sana'y nakapulot tayo ng lesson o kaya katuruan ng Islam inshallah. Ngayong araw, ipagpapatuloy pa rin natin ang pagsagot sa mga katanungan na hanggang ngayon ay hindi pa nasagot natin. Subalit, bago natin simulan, gusto kong i-share sa inyo ang isang ayat sa suratu Ali Imran. Sa suratu Ali Imran, verse 30. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullah wallahu ra'ufun bil ibad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ila sadaqallahul aliyyul azim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran verse 30, paghandaan natin at katakutan na isang araw darating ang lahat ng nilalang ng Allah at makikita nila ang kanilang ginagawang kabutihan at ang mga kagagawan na masama. Sa panahon na yun, sabi ng Allah, umaasa ang lahat ng nilalang na sana gagawan ng Allah subhanahu wa ta'ala magkakaroon ng pagitan na mahaba o malawak sa pagitan ng kasamaan at kabutihan. Wa yuhadhdhirukumullah, sabi ng Allah, katakutan ninyo ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyang makikita natin sa kabilang buhay. At ganun pa man, sabi ng Allah, wallahu raufun bil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala ay maawain at mahabagin sa kanyang mga alagad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, ipagbadya o Muhammad, sabihin sa mga sangkatauhan, kung totoong nagmamahal kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni,
kung ganon, sumunod kayo sa katuruan ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dahil kung sumunod tayo sa katuruan at sundin natin ang yapak ng Rasulullah, yuhibbukumullah, magmamahal ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at makukuha din natin ang pagpapatawad niya. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapatawad sa mga kasalanan na gawa ng kanyang alagad, at ang lahat ay babalik din sa kanya. Wa alaikumussalam. Dahil dito mga kapatid, magpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na kahit papano meron tayong nagawang kabutihan, at ang kabutihan na yun dapat huwag natin maliitin at protektahan natin para hindi mawawala, at pagsisisihan natin ang isang araw na darating tayo sa ganong sitwasyon. Ngayon, magsisimula tayo sa pagsagot sa mga katanungan na kung saan ay dalawang araw na ang iba hindi natin natapos kahapon at mayroong pang dagdag, at inaasahan natin na ipagpapatuloy pa rin natin ang participation galing sa inyong lahat, upang sa ganon walang maiiwan na hindi klaro at ang lahat ay maintindihan natin. Unang tanong, ang unang tanong na nandito ay, ano po ba ang mga haligi ng Islam? Ano po ba ang mga haligi ng Islam? So, dito sa tanong na ito ay nagpapahiwatig sa atin na ang Islam ay mayroong mga katungkulan kung saan nabahagi sa dalawa, haligi ng Islam at ang sanga ng Islam. Haligi ng Islam, yun ang usuluddin. Unang-una, ang unang haligi ng Islam, batay sa katuruan ng Quran, unang-una ay yung paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paniniwala natin sa kaisang Diyos. Ang pangalawa, kasama na rin doon ang paniwala natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan. Ang pangalawa ay wajib o kaya nararapat paniwalaan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng mga sugo ng Diyos. Nagpadala ng mga sugo ng Diyos, at yun hindi lang nauukol sa Prophet Muhammad. Hindi lang isa ang dapat paniwalaan, kundi ang Muslim, pangalawang haligi ng Muslim or Islam ay ang paniniwala sa lahat ng propeta ng Allah, unang-una sa Adam, at magsisimula sa Adam, at ang kahuli-hulihang propeta na pinadala ng Allah ay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So, gaya ng sinabi natin, inuulit-ulit natin, ang lahat ng propeta ay 124,000 prophets, kung saan lahat yun ay dapat paniniwalaan ng mga Muslim. Kasama na rin doon ang Isa ibn Maryam, Prophet Isa or Hesus Kristo. Ang pangatlo
Ang pangatlo ay ang paniniwala sa muling pagkabuhay. Yani yaumul qiyamah. Muling pagkabuhay, masama man ang mga tao o kaya lahat ng mga sangkatauhan sa panahon ni Adam at ang lahat na hanggat sa future, sa darating, ay ang lahat ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyon ang tatlong haligi ng Islam sa paningin ng lahat ng mazahib. Sa paningin ng lahat ng mazhab, kasali na rin doon ang mga Kristiyano o Hudyo naniniwala sa tatlong communalities na ito. Itong tatlong haligi ay pinaniwalaan ng lahat ng religion ng Allah, kasama ng Kristiyano at ang Hudyo. Mayroon pang dalawang haligi ng Islam na dito ikhtilaf ang mga mazahib. Ikhtilaf o kaya hindi nagkasundo, iyon ang nagkasundo sila pero iba-iba ang kanilang approach, ang paniniwala. Kagaya ng ang pang-apat na haligi ng Islam ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan. Allahu adilun. Allahu adilun, isa yan sa mga sipat o kaya katangian ng Diyos na dapat tanggapin ng mga lahat ng mazahib ng Islam. Subalit, mayroon lang kaunting ikhtilaf o kaya hindi pagkakaunawaan tungkol sa paniniwala ng ibang mazhab kagaya ng Sunni o kaya Ahlus Sunnah. Sabi nila, naniniwala kami na mayroong justice ang Allah, makatarungan. Subalit, mayroon din silang paniniwala na ang lahat, halimbawa ang mabubuti, ang mabuting Muslim ay pwedeng ipasok ng Diyos sa impyerno. At ang halimbawa yung nagbibikasyon kung minsan na hindi masyadong matatag ang kanyang paniniwala, ay pwede ring ipasok ng Diyos sa paraiso. No doubt at walang question doon. Magawa yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil Allah subhanahu wa ta'ala ay qadirun, powerful siya, no? Subalit, labag sa kanyang makatarungan, bilang makatarungan Diyos, hindi niya yung gagawin. Ibibigay niya kung ano ang nararapat ibibigay sa atin. Kagaya doon, dahil doon sabi ng Allah, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Dapat preparado tayo na isang araw darating tayo doon na ang lahat ng ginawa natin, masama man at saka mabuti, ay makikita natin. So, we will be rewarded in accordance what we did dito sa mundo. Kung kaunti lang ginawa natin, yun din ang inaasahan natin na matatanggap mo. Hindi yung marami. So, kaya nga, sabi ng Allah, laysa lil insan wa laysa lil insan illa ma sa'a. Wala tayong marireceive, matatanggap doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi kung ano man ang nagawa natin dito sa mundo. Kung ano man nagawa mo, huwag mong asahan. Kung kaunti, huwag mong asahan marami. So, kanya-kanya tayo ngayon sa paniniwala. Kanya-kanya tayo ngayon sa pagsisikap upang makalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang lahat ng manusia ay hindi magkaparehas, hindi magkapareho. Mayroong mga tao na mas malapit sa Allah, mayroong mga tao na medyo makikita mo na parang wala din ang Islam, Muslim, pero wala siyang ginagawa. Ang wala pa sa paniniwala ng ibang mazhab, na ang naniniwala dito lang sa mazhab ng Ahlul Bayt o kaya sa paniniwala or sa mga Shia ng Ahlul Bayt, ang pang-apat na haligi ng Islam ay ang
paniniwala na pagkatapos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagbalik niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yani nang mamatay ang Rasulullah, meron siyang mga successors o kaya kapalit, na ang pumalit na yun ay Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat pumili. Ang pagpipili noon ay wala sa katayuan ng mga tao. Dito nag-ikhtilaf din ang iba sa puro o kaya sa paniniwala, mayroon bang iniwan ang Rasulullah o kaya wala. Pero dito siya paniniwala ng followers ng Ahlul Bayt, dahil ang mansabul imama, yun ang sinasabi natin, spiritual leadership right after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani pagkatapos niya, mayroong mga taong pumalit sa kanya na sadyang ang katangian ay kagaya rin ng katangian ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at yun ang sinasabi natin, yung pamilya niya o kaya Ahlul Bayt na kasali sa yung salawat na sinasabi natin na wajib o kaya obligatory dapat banggitin natin sa loob ng pagdarasal. Kagaya ng Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad, hudyat na ang Ali Muhammad na yan ay yung mga taong pumalit sa Rasulullah sa kagustuhan din ng Allah subhanahu wa ta'ala, at marami tayong dalil dyan. Wala tayo sa lugat. Yun ang 5 haligi ng Islam kung saan kung naniwala tayo doon ay magiging pwede tayong tawagin na Muslim. Pwede na tayong tawagin Muslim. Pero kung hindi tayo naniwala sa 5, ang pinaniwalaan lang natin, believe in the oneness of Allah, maniniwala tayo sa kaisa-isang Diyos, at maniniwala tayo sa lahat ng propeta o sugo ng Diyos, ang last ay Prophet Muhammad, at maniniwala tayo sa muling pagkabuhay, al-ma'ad, yawmul qiyamah, pwede ka nang tawagin Muslim. Pwede ka nang tawagin Muslim, pero hindi ka pwedeng tawagin na mu'min. Dahil ang mu'min, depende sa yung sanga ng Islam kung ginagawa ba natin o hindi. Kasi itong haligi, ang koneksyon dito ay ang ating paniniwala, akida. Meron ding tanong dito, sabi niya, ano ba Shaykhuna, ano ba ang tinatawag na akida kung minsan na nakikita natin o kaya nababanggit natin? Ang ibig sabihin ng akida ay yung paniniwala natin sa Islam o kaya yung paniniwala natin sa anumang bagay na yan. Akida. Kung akidatul Islamiyya, halimbawa may sinasabi tayong Islamiyya, yani Islamic belief, yani ang paniniwala natin sa doktrina ng Islam. Ang akida ay isang doktrina. Ang doktrina o doctrine, yan na rin ang sinasabi natin, akida, dahil ang dalawang yan ay mayroong nag-question dito sa atin. Ano daw ang ibig sabihin ng doctrine at ano rin naman ang ibig sabihin ng akida. Ang lahat ng yan ay pareho. Ang ibig sabihin nun ay ang paniniwala sa haligi ng Islam. Yan. Mayroon pang tanong dito, sabi niya sa isa Muslim, pag nag-asawa, sa Muslim, pag nag-asawa, di ho ba may dowry na binibigay ang lalaki sa babae? Tama, no? Kung mag-aasawa ang isang lalaki, kung doon sa amin, depende sa status mo sa society. Kung ikaw ay nakatapos ng college, at medyo known ang inyong pamilya, hindi ka talaga makapag-aasawa kung meron kang 50,000 lang o 100,000. You have to have, dapat meron kang 1 million.
Yan ang isang custom o kaya paniniwala o kaya yan ay nagiging trend na din doon sa mga Tausug hanggat sa Maranao. Ayan, well known yan sa Tausug, sa Basilan, at sa mga Maranao. Especially kung nurse ka or doctor, asahan mo na dapat meron kang 1 million. Isang kapatid natin sa Ahlul Bayt Philippine Islamic Assembly ngayon, sa April 22, mag-aasawa, pero okay ka na rin. 200,000 lang ang cash. Ba? At 2 set ng yung pahad. Ano yan? Yung gold. So, ang isang set is 50 to 60,000. So, 2, so 120,000. 20 sacks of rice. 2 cow, bakara, di ba? At mayroon pang iba. Standard na 'yon at mababa dahil medyo isang nagtatrabaho ang babae sa Dubai. First lady ata. Pero kamakailan lang na may nag-asawa, 500,000 ang cash money. Oh. So yun ang dori. Ang dori sa sinasabi dito, no? Ang tanong, kung maghiwalay yung dori, kung maghiwalay, yung dori ba ay ibabalik sa lalaki? Or kukunin ng lalaki? Or hahayaan na lang sa babae? Meron dalawang situation, no? Kung nagkasal sila ngayon, ngayon, kinagabihan, or the following day, or after ilang araw, mga 2 araw, makikipaghiwalay ang babae. At hindi nakalapit ang lalaki. Sabi ng babae, maghiwalay na tayo. Dahil nagsisi siguro, dahil siguro piniwersa lang ng pamilya, parents, di natin alam, kagaya ng nanay ko at tatay ko, nagkasal sila, hindi sila nagkita. Hindi niya kilala kung sino ang aasawahin niya. Sa noong panahon yun, yung ganun man yun, doon sa Sulu, ang parents to parents ang mag-arrange. Sabi niya, gusto ko ang anak mo. Sabi niya, okay, ganun. Pero yung dalawa, hindi nagkikita, hindi magkakilala. Maganda nga, Maganda nga. Siguro, hindi naghiwalay, sabi ng babae, hiwalay tayo. Sabi ng lalaki, kung gusto mo, sige. Kagustuhan ng babae. In that case, at hindi siya nakalapit sa babae. Hindi nakalapit ang lalaki. Isa sa uli ang half ng dori doon sa lalaki. Isa sa uli ang half ng dori na yon doon sa lalaki. Kung 1 million ang dori, tapos naibigay na sa parents, ginawa ng parents, nagsugal, nawala. Tapos nakipaghiwalay ang anak. Ano kaya mangyayari? Yun kung babayang may kagustuhan na makipaghiwalay at hindi sila nagkalapitan, no? Okay. Naghiwalay sila after how many months or after how many years? Isasauli pa ba ng babae ang dori o hindi na? Naturally, wala na yun. Ang problema na lang kung nagkaanak sila, doon mamamagitan ang government kung ano ang pasya ng dalawa. Okay. Yun ang sagot sa katanungan na yan. Pero hindi yung detail, no? Kasi yung detail, mawawala tayo sa oras. Tungkol po sa takiya. Takiya. Kailan po ba tayo pwedeng gumamit ng takiya? Alam din ang takiya?
Sa salitang Sambuanga, takiya, sabi na andito. Di ba? Okay. Pero sa takiya, sa Quran, hindi yung sa Bacano or yung Sambuanga, hindi. Ang ibig sabihin ng takiya, galing yan sa wikaya o waka. Ang ibig sabihin ng waka sa salitang Arab ay natatakot. Natatakot, waka. Yani natatakot ka, no? Natatakot. So, ginamit yan ng Quran sa panahon ng Rasulullah, the time na gustong patayin o kaya sa panahon na kinuha ng mga Quraysh, yung si Bilal, si Ammar at saka yung nanay at saka tatay niya, no? Yung Sumaya at saka si Yasser. Gusto nilang na pabalikin sa itakwil ang religion ng Islam uli at magbalik sa Christianity. Okay? So, yung tatay at saka nanay na nasabil, nasahid, dahil hindi talaga wala siyang sinabi, sabi niya, Kul, ashhadu an la ilaha illallah at ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ganon. Hanggat namatay ang dalawa, nakikita yun ni Ammar. So ang pangunahing nasabir o kaya na shahid sa Islam ay kung babae si Sumaya, nanay ni Ammar. Kung lalaki ang kanyang tatay na Yasser. Okay. Itong si Ammar sabi niya, okay, suko na ako, itatakwil ko na ang religion ng Islam. Babalik na ako sa Lat at Uzza, yung maraming Diyos na Diyos-Diyosan doon sa sa Makkah sa panahon before naghistra ang Rasulullah. So sabi kinagabihan nag-escape, so pinaalis o kaya pinabayaan na ng mga Quraysh ang si Ammar. So, nag-escape si Ammar, pumunta doon sa Rasulullah at umiiyak. Sabi niya, hindi na ako pinatawad ng Allah at nagiging musyrik ako. Sabi ng Rasulullah, huwag ka nang umiyak dahil ang ginawa mo ay totoo. Tama ang ginawa mo. Nandito ang ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin yan ang isa ay sa suratu Ali Imran ayat 28. Ang isa sa suratu Ali Imran ayat 28, verse 28. Ang pangalawa ay suratul Ghafir, verse 28 din. Ang sabi ng Diyos sa suratu Ali Imran, so, ibig sabihin ng takiya pala, no? Ibig sabihin ng takiya, ngayon, itatago mo ang iyong tunay na paniniwala. Hindi mo ipapakita sa tao dahil natatakot ka. Natatakot at sa panahon na yan, kung ipapalabas mo ang tunay na katayuan ng iyong paniniwala, ay papatayin ka nila. So, papatayin ka nila. So, yun ang takiya. Sabi ng ibang madahib, sabi niya, itong followers ng Ahlul Bait, mga Shia, ay musyrik dahil uso sa kanila ang pagsisinungaling. Iwan ko kung nakarinig kayo, no? Uso sa kanila ang pagsisinungaling dahil ang takiya, hindi nila alam kung anong ibig sabihin, no? Hindi nila alam ang ibig sabihin. Sabi nila, itong mga Shia munafik daw. Anong tawag doon? Nagkukunwari, no? Nagkukunwari, munafik. Yani, hindi sila tunay na Muslim. Okay. So, ang pinagkaibahan ng munafik, o pagsisinungaling at yung taqiya, al-kidhbu wat taqiya. Ang pinagkaibahan ng pagsisinungaling at taqiya, ganito yon. Ang taqiya, yani, tunay ang iyong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala,
itinago mo yun sa iyong puso at hindi mo pinalabas. Dahil kung ipapalabas mo yun ay, papatayin ka ng tao, delikado ang iyong buhay at iyong pamilya, halimbawa. So sa panahon na yan, itatago mo ang iyong real na paniniwala. Yun ang ibig sabihin ng taqiya. Ang pagsisinungaling naman, ang pagkukunwari, ganito yun. Wala kang paniniwala sa Diyos, pero nagkukunwari ka, ipapakita mo sa mga tao na ikaw ay isang believers, isa kang mu'min. Oo, kung mayroong kang kasama, akala mo, parang hindi talaga, parang mu'min talaga, no? Akala mo kung sino, hindi talaga, sabihin niya, magandang tao na ito. Mu'min, hindi nagsasalita, bihira nagsasalita, nagbabasa ng Quran, pero nasa loob ay bingit. Ang nasa loob ay wala. Yun ang tinatawag na nagkukunwari. Pero ang taqiya hindi. Ang nasa loob ng yung puso ay tunay na paniniwala sa Diyos, pero meron kang nangangamba ka at natatakot kung gagawin mo yan ay masama ang mangyayari sa iyong katawan. At ang pinakamamahal sa ating yung ating buhay, hindi ba? Ang life natin ang pinakamahalaga dito sa dunya. Walang pinakamahalaga sa isang tao kundi ang kanyang buhay. So, pero sa panahon na 'yon, dapat itatago mo ang iyong paniniwala. Makikita mo yan sa Suratul Ghafir. Sabi niya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Illa man ukriha, maliban lang yung mga taong ukriha. Ukriha, ibig sabihin ng ukriha, yani napilitan. Napilitan siya, ginawa niya yun. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. At ang kanyang puso ay punong-puno ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napilitan lang siya gawin yun dahil papatayin siya ng isang tao. Papatayin siya ng tao. Gaya ni Ammar Yasir. Nang pumunta siya sa Rasulullah, sabi ng Rasul, wag ka nang umiyak dahil pinatawad ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang ayat. Ito ang ayat na bumaba sa Rasulullah. Ang pangalawang ayat sa surah Ali Imran, sabi ng Allah, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Sabi niya, huwag hayaan na tumangkilik ang mga sumasampalataya. Huwag hayaan tumangkilik ang mga sumasampalataya sa hindi sumasampalataya. Kukunin nila bilang katulong, bilang kaibigan ang walang paniniwala sa Diyos. Wa man yaf'al dhalika, kung sino man ang gumawa sa inyo ng ganon, falaysa min Allahi min shay'in. Wala na kayong mahahagilap. Wala na kayong inaasahang makatulong sa inyo sa anumang paraan sa kabilang buhay, at hindi kayo tutulungan ng Allah maliban lang illa an tattaqu minhum tuqata. Maliban lamang kung katotohanan may pangamba kang kinatatakutan galing sa kanila. Yun. So itong dalawang ayat, Ghafir at saka Ali Imran, ay magkatugma. Yun ang ibig sabihin ng taqiya. Kailan mo pwedeng gamitin at kailan hindi pwedeng gamitin. Okay? Halimbawa, bumalik ako sa Pilipinas. Mag-isa lang ako sa isang lugar na yun. Babae na naka-hijab, naka-kumbong, naka-modest-less, ganyan. Ngayon, tatanggalin ko ang hijab dahil natatakot ako sa baka may mangyari sa akin. Dahil ang nasa nating paligid natin ay puro Kristiyano. Okay. Ang tanong, ang mga Kristiyano ba ay masasama? Hindi naman. Hindi naman. Mujarradul ihtimal, yung yung nasa isipan mo lang na delikado, wala ka namang pruweba. Sabi mo parang,
Natatakot talaga ako. Dahil mag-isa lang ako doon, tanggalin ko na lang itong hijab ko. Ha? So, kailan ka pa magsisimula na magtabling? At kailan mo pa paninindigan ang iyong akida? Maliban lamang kung meron kang talagang pruweba na kung gumamit ka ng hijab ay papatayin ka. At nangyari na yon before you arrive. At nangyari na yon, may mga pruweba na. Ha? Kung wala, hindi magiging batayan dahil mag-isa ka lang sa isang lugar ay tatanggalin mo na at hindi mo na ipapractice kung ano ang katungkulan ng isang bilang Muslim. At yun ay hindi pwede. Yani, hindi ka pwedeng magtakiya sa panahon na yon dahil wala namang danger na nakapalibot sa atin. Dahil sa Pilipinas, maniniwala kayo o hindi, walang city o lugar sa Pilipinas na walang Muslim. Wala. At yung followers ng Ahlul Bayt, hanggang sa Masbate meron. Hanggang sa name it, saan? Ang problema lang, wala tayong coordination. Kaya nga, kinakailangan, gaya ng ginagawa ng mga kapatid, sina Maryam, Fatima, o iba pa dyan, kung saan, sinisikap talaga na ipunin at i-reach, abutin ang lahat ng naniniwala, yung mga Muslim at pilitin na magkakaisa. Yun, magandang gawain yan. And this is being praised by Allah subhanahu wa ta'ala at saka Rasulullah. Na lahat tayo ay gumawa ng ganun. Pero kung sigurado na papatayin tayo, do it at magtakiya ka. Okay? Kailan hindi pwedeng magtakiya? Kahit meron bang nakaambag na ano yung danger o kaya kahit delikado ng buhay natin. Sa panahon na kung saan, kung hindi mo bibitiwan ang katotohanan at hindi mo ipapalabas, ang lahat na yun ay malilihis sa tunay na landas ng Islam. Kung ang pagbubunyag o kaya pagbibigay, pag-i-explain mo ng Islam ay magiging dahilan na lalabas ang katotohanan kahit ikakamatay natin, pwede na rin yun. Gaya ng Imam Hussein, dahil kung hindi niya gagawin yun, ang katarungan ay mawawala at ang kahapihan ang mangingibabaw sa society ng Islam. So, kahit mamatay ka man, kung pagkatapos ng kamatayan na yun ay lalabas ang katotohanan, do it at magiging martyr tayo inshallah subhanahu wa ta'ala. Pero sa Pilipinas, we are doing at nagsisikap talaga tayo sa cultural reformation. Quran lang ang ginagamit natin at hanggat sa kung saan-saan nakarating na rin kami inshallah subhanahu wa ta'ala. Yun ang takiya. Kung meron kayong sual, bawal po bang makinig sa mga awitin? Yes. Kung yung awitin na yun ay yung magiging dahilan na mawawala tayo sa dhikrullah, yani mawala tayo sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang karamihan ng music, no? Kung yung music na rock, yung rock, sabi, binanggit niya rock. Ibig sabihin, kung hindi rock, pwede. Yung rock music, kung malakas ang yan, no? Nakakasakit ng ulo. At yung asab, yung mga natin, yung mga biyena natin ay doon masisira dahil sa music. Kaya nga yung nilalagay diyan sa especially dito sa right ear, no? Huwag ninyong hayaan na ganyang palagi dahil especially dito sa right natin, may diyan, masilang na delikado talaga, masisira ang iyong pandinig. Delikado. So, yung music, kung makapagbibigay naman ng iman sa iyo, walang problema.
walang problema. Ha? Pero music alone, yung awitin na yun ay haram sa Islam kung mawawala ka sa landas ng katotohanan. Sabi niya, tausog song. Tausog song, pwede yun, pwede ba o hindi? Hindi din. Dahil marami na rin tausog song na ang style ay, ang tuno ay rock na rin. Katanungan, ang isang Kristiyano at Muslim. Ang isang Kristiyano, ganito yon. Ang isang Kristiyano na nag-Muslim, mawawala na lahat ang mga kasalanan. Mawawala na po ba ang lahat ng kasalanan niya? Ha? Meron pa ba dyan? Meron pa ba dyan na nakakinig? Ha? Meron pa, no? Okay. Ang Kristiyano, kung nag-Muslim siya, the moment, sa araw na, sa oras na binanggit niya ang kalima, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sa panahon na binanggit natin yun, ay siguraduhin mo na ikaw ang yung lahat ng kasalanan natin, ang lahat ng nakain mong haram, yung forbidden, na PIG ba or yung kahit ano dyan, no? Yung mita na kinakain natin, or ininom nating alak na isang baril, isang baril na ang dami, or dalawang baril na, mayroon ding umiinom ng ganun, di ba? Yung pambabae daw, ladies drink, light beer, no? Oh. The time na nagsisik ka at bumalik ka, nakita mong katotohanan sa Islam, nag-Muslim ka na, para kang bagong kapanganak. Para kang bagong kapanganak, wala kang kahit isang kasalanan. Mawawala yun. Pero magsisimula na. Magsisimula yun. Paglabas mo ng pagkatapos na nagsamba, hindi ka naman sumunod sa katungkulan ng Islam, yun, magsisimula ka na, doon na isusulat ng Rasulullah, ng mga malaika angels ang iyong kasalanan. Pero ang Christian mag-Muslim, para wala siyang, walang nangyari sa kanya. Ano ang uri ng kaligtasan ang maibibigay sa Islam? Ano ang mangyari? Ano bang inasahan natin sa Islam? Ang inaasahan natin sa Islam ay sabi ng Allah, sabi ng Diyos, sabi ng Allah, man amila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Man amila min dhakarin wa untha. Man amila min dhakarin aw untha. Wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man sa inyo ang gumawa ng kabutihan, lalaki man o babae, katotohanan, lanuhyannahum hayatan tayyiba. Ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang good life, ang buhay na matiwasay, fid darain, sa dalawang lugar na ito. Magsisimula dito sa dunya, at lalong-lalo na sa kabilang buhay, ay sigurado ang maibibigay ng Islam sa atin ay pupunta tayo sa isang paraiso or sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na habang buhay tayo na hindi na makakaalis doon. So, pero ano ang garantisado ng Islam dito sa dunya? Dito sa mundo? Ang sabi ng Islam, kung gumawa tayo ng kabutihan at meron tayong paniniwala sa Diyos, falanuhyannahum hayatan tayyiba. Ibig sabihin doon ay protektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng anumang kasamaan.
Yani, lahat ng ating ginagawa ay nauukol sa Islam, sa practice ng Islam. So, kung masamang tao ka, you expect na meron kang kalaban. Kung matino kang tao at naniwala ka sa Islam, at palagi kang nagbabasa ng Quran, bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng protection dito sa dunya, of course, lalong-lalo na sa kabilang buhay, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bakit po ang mga kapatid natin na Sunni, meron na, basahin ko na rin, nandito na. Sa Surah Fatiha, bakit po nilalagyan nila ng amin sa huli? Sinong nag-amin sa inyo? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Meron magsasabi, malakas, amin. Meron naman, amin. Meron naman, amin. Meron, ganun, no? So, ganun man yun, no? Sinong nakabasa sa inyo ng Quran? Makabasa ka ng Quran? Okay, meron kang natagpuan amin sa Fatiha? Sinong nakatagpo ng amin sa Fatiha? So, wala. Kung wala sa Quran, ibig sabihin, hindi pwedeng dagdagan ang Quran at bawasan. Walang dagdag bawas sa Quran. Okay? Ang amin wala sa Quran, pero ang amin pwedeng gamitin sa dua, sa prayer. Kung halimbawa magdua ang imam, mag-amin tayong lahat. Mag-amin tayong lahat. Dahil ang ibig sabihin ng amin ay, Ya Allah, tanggapin mo ang hiningi namin. Tanggapin mo ang hiningi namin. So wala yun, wala sa sunnah ng Prophet Muhammad, wala din sa Quran. At dahil wala sa Quran at wala sa hadis, hindi pwedeng idagdag sa Surah Fatiha. During wudu, sa pag-ablution, no, pag-wudu, is it obligatory to take water with right hand and transfer it to left hand to wash the right hand, or directly left hand to right hand? Paano yan? Paano kayong mag-wudu, no? Ang pag-wudu, apat man ang wajib o kaya nararapat na hugasan natin, no? Di ba? Ang sa Quran, idha kumtum ila salati, fagsilu wujuhakum. Unang-una na hugasan natin, uduan o kaya mag-ablutionan, ay yung ating mukha. Kung saan nagsimula ang tumubo ang buhok, hanggat dito sa lower chin, itong chin natin, no? Hindi dito lang, hanggat dito. Ayan. Kung ano man ang pumasok dito sa dalawa, ayan, wajib na hugasan. Yan. Pero hindi ganun lang. Dapat ganyanin mo pa. Siguraduhin mo. Yan. Ganyan. Ganyan. Tapos ganyan. Hindi yung ganyan. Dahil mayroon pa make-up doon. May panahon. Yan. Yun, no? Isa. First. Ang pangalawa ay mustahab, recommended. Recommended. Ang pangalawang wajib na obligatory sa wudu ay hugasan ang dalawang kamay, hindi ba? Yung paghuhugas ng dalawang kamay, sorry wag lang, makikita din ninyo. Kasi aurat ito, no? Pwede ba makita ang ano ng lalaki o hindi? Pwede bang makita ang ano ng lalaki o hindi? Pwede. Huwag lang ipakita ninyo ang inyong kaway sa akin. Hindi yung pwede, Dapat may ito. Yung dito, papunta doon, hindi pwedeng tingnan ng lalaki. Kung nakita ng lalaki, may kasalanan ang lalaki, insyaAllah. So, sa paudu, sabi ng question, no? Obligatory ba na, wajib ba, or obligatory ba na kumuha ka ng tubig ng right hand, tapos ipasa mo sa left, ganyan, tapos ipatong mo hugasan sa kanang kamay. Wajib ba yun o hindi? Is it obligatory to take water from the right hand and transfer it to the left hand?
yung pagkuha ng tubig na yun, wajib o hindi? No. Sunnat, or mustahab, no? Mustahab, recommended. Kung kumuha ka, mag-uduan mong itong kanang kamay, ay, kanang kamay ang gamitin natin, ganyan, sa hanapi, sa gripo, no? Ganyan. At ipasa sa kaliwa. Itong ganitong style is sunnat, recommended, hindi wajib. Kasi ang ginamit dito is wajib, obligatory. Hindi yun wajib. Ang wajib is yung paghugas ng kamay. Yung paghugas ng kanang kamay ay wajib. Kung gusto mong sunnat, meron kang reward na extra reward, no? Gamitin mo ang kamay, ang kanang kamay mo para kumuha ng tubig at ipasa sa left. Yung left ang maghuhugas ng kanan. Ang sa lalaki, ganyan, nakaganyan ang dito sa taas ng elbow dito, no, dito, ganyan. Yung babae hindi. Sunnat na naman, isa ay sunnat yun, kumuha ng kanan, no, ipasa sa kaliwa. Ang pangalawang sunnat sa babae ay dapat nakaganyan, ganyan ang kamay ng lalaki, ng babae. Kumuha ka ng tubig sa kanan, ipasa sa kaliwa, at ibuhos mo dito sa taas ng iyong elbow, ganyan. Ganyan. At ganyan mo pa para sigurado ang pag-udo natin. Pangalawa, sunnat na naman. Mustahab naman ang pangalawa, ganyan din. Huwag mong ganyan kasi ang ganyan para sa lalaki, sa babae ganun, no? Nakuha ninyo. Dito sa kanan, sa kaliwa, of course, ganyan din, at hindi na ito ang gamitin mo kaliwa para sa kanan. No. Kanan na diretso. Ganyan. Nakuha ninyo. Ibig sabihin, ang pagkuha ng kanan, ipasa sa left ay sunnat or mustahab. Meron akong kaibigan na sunnah. Nagsama sila ng walang legal na papers. Hindi ko ito maintindihan. Nagsama ng walang legal na papers. Nakasal o hindi? Kung nakasal, legal na papers. Nagdarasal sila 5 times a day at nagpapasting during Ramadan. Hindi ko masyadong naintindihan. Kung ang ibig sabihin ng walang legal na papers ay wala silang kasulatan, walang problema. Pero nagsasama na hindi dumaan sa akdon, sa iyong nikah, yun ang haram. Kaya nga, ang isang lalaki sumama sa isang babae, o babae sumama sa isang lalaki, na hindi sila nagkasal, walang nikah na mamagitan sa kanila is haram. Lahat ng ating yapak, yung khutwa, ay isang, kung nakagawa ka ng 100 na yapak, halimbawa, 100 kasalanan ang ginawa natin. Lahat ng iyon ay haram. La samahallahu, wag sana kung namatay tayo, diretso tayo sa Jahannam, sa impyerno. Kaya mag-ingat ang mga kapatid na babae, no? Mag-ingat talaga at huwag makuha sa anumang salitang, yung sweet voice at kagandahan ng lalaki at anuman. Dapat ang lahat ay daan sa sar'i. Kahit nagdarasal ka man ng hindi 5 times, 50 times, pero kung hindi dumaan sa nikah, magiging haram lahat yun, at yung prayer natin ay wala ding kabuluhan. Okay? So kung itong ganun ang ibig sabihin, walang problema. Kahit kayo yung mga matatandaan natin, no? Wala namang sila, tapos inano ng imam, nagdua, walang papel na ganun, sponsor, witness, kung ano-ano pa. Yan, lahat yan ay bid'ah. Okay. Wala nang naiwan. Except isa. Ito, sino po ba si Imam Hussein? Hindi natin ang silan dahil walang time.
Allow po ba ang isang Muslim, Shia, na mag-inherit ng property ng non-Muslim? Yani Muslim, pwede ba siyang makakuha ng inheritance from the non-Muslim? Yes, pwede. Sabi niya, or vice versa, pwede bang kumuha naman ang Christian, non-Muslim, sa Muslim na inheritance? Hindi. Pwede ang Muslim kumuha ng inheritance, yani Christian nag-Muslim, Muslim siya, pwede siyang kumuha ng inheritance sa non-Muslim, pwede. Pero ang letter, yung Christian na kumuha ng inheritance sa Muslim, hindi pwede. Itong dalawa, ipagpaliban natin bukas. Ano po ang ibig sabihin ng Islam? Okay, basic talaga, no? Sino po si Propeta Muhammad? Ang 3 is, ano po ba ang Kaaba? Bukas, inshallah, wala nang natira except dalawa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, no? Dalawa na lang. So, inaasahan namin bukas, mag-uulan na naman ang question. Okay? So, kung meron pa kayong follow-up, meron pa tayong siguro 5 minutes. Meron kayong follow-up na question or wala? Yes. Oo, alam ko na yun. Alam ko na. Okay, pwede. Sige na. Bukas makating ka? Ewan mo. Bakit man? Sabihin mo, ako nagsabi. Papuntahin ka na sa nandoon kayo? Okay. Sabihin mo, kung hindi ka magpa-attendin, pauwiin kita doon. Hindi. Sabi mo lang gusto ko mag-attend. Pa-attendin ka, inshallah. Magsasampa sa ating na ganyan, ayaw na. Kasi yung si ano daw, si ano daw na pumatay daw kay Fatima. Si ano ba yun? Ang sinabi ng iyong amo ay, hindi daw pwede, ayaw niya magsambayang na nakaganyan. Okay, magandang tanong yan. Pero tanong sana, no? Tanong sana. Inshallah. Kasi yun ang sinunod niya. Yung kung paano sa kanila. Yung takatuf, no? Takatuf. Yung tanong ng isang kapatid ay, yung takatuf, yung paglalagay ng dalawang kamay sa taas, no? Yun. Hindi yun nagawa ng Rasulullah. Ginawa yun ng mga 4 na madhab. Bukas, inshallah, pagpatuloy natin ang ano ba ang madhab na 4 na ito or ano naman ang mga imam. Asahan ninyo bukas, inshallah, i-explain ko yun. Pero yung ganyan, hindi yan nagawa ng Rasulullah at wala sa Quran, walang hadis, walang Quran. So, paano ang pagsambayang, ang pagdarasal ng Rasulullah? Ang pagdarasal ng Rasulullah, kagaya rin ng pagdarasal ng Fatima at Ali, Hasan wal Hussein. Paano yun? Diretso siya sa baba. Ganun man na in-explain ng Quran. So, okay na. Pero bukas in detail, inshallah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.